Si Kapitan Tiago ay tinuturing na hulog ng langit, ang pinakamayaman sa Binondo at San Diego. Marami siyang lupain na pinaupahan, mga negosyo at ari-arian. Bata kung tignan si Kapitan Tiago kaysa tunay niyang gulang. Hindi rin halata na 30 o 35 taong gulang lamang siya. Siya ay pandak at kayumanggi, bilugan ng mukha at mataba. Siya'y laging naninigarilyo kung kaya't sungki-sungki ang kanyang mga ngipin. Ang pagbebenta niya ng opium ay isa sa marami niyang negosyo na naghahatid sa kanya ng limpak-limpak na salapi. Pati na rin ang pagbibigay ng pagkain sa mga bilanggo at pangongontrata ng mga kabayo ay pinasukan na rin niya upang lalong magpayaman. Dahil sa kanyang angking kapangyarihan, maligaya siya sa kanyang buhay at hindi mapag-aalinlangang kasundo siya ng lahat. Mabango at malinis ang pangalan niya sa pamahalaan. Marahil ito ang naging dahilan kung bakit siya ang naging gobernadorcillo ng 2 taon kahit na hindi naman siya mestizo. Palaging maayos at presentable ang kasuotan at itsura niya. May suot-suot na prak, sombrero at mga palawit o palumuti sa katawan. Dahil dito, isang mabuting tao ang tingin sa kanya ng mga taong namamangha sa kanya. At para naman sa mga hindi niya kasundo, mga kagalit, mapang-alipin at mapagsamantalang tingin sa kanya, hindi niya ito pinapansin sapagkat wala siyang pakialam ni sentimo sa mga taong may ayaw sa kanya. Hindi mayaman sila Kapitan Tiago at hindi rin naman mahirap. Saktuhan lang ang lagay nila sa lipunan. Hindi siya pinag-aral ng mga ito kung kaya't namasukan siya bilang utusan sa isang mabait na padre at madre na nagsilbing guro niya. Napangasawa niya si Doña Pia Alba ng Santa Cruz, isang magandang dalagang balingkinitan at may kaakit-akit na postura. Naging isang matalik na kaibigan ni Kapitan si Padre Damaso nang makabili sila ng isang malaking lupain sa San Diego. Naging kaibigan din nila si Don Rafael Ibarra na siyang pinakamayamang negosyante sa bayan. 6 na taong nagsamang mag-asawang Kapitan Tiago at Doña Pia, ngunit hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Kung kaya't, nanalangin siya sa mga birhen. Sinabihan din ni Padre Damaso na pumunta ng Ubando si Doña Pia at sumayaw sa mga santo roon. Dahil sa dinami-rami ng gawain ni Kapitan Tiago, masayang nag-alok si Padre Damaso na siya na lamang sasama kay Doña Pia sa Ubando. At hindi nagtagal ay nabuntis si Doña Pia. Ngunit naging malungkutin, sakitin, matamlay at hindi man lamang mangiti. Nagkaroon siya ng matinding sakit at nasawi makaraang maisilang ang isang magandang sanggol na babae, si Maria Clara, sa ngalan ng Birhen ng Salambao at Santa Clara. Lumaking kaaya-aya ang itsura ni Maria Clara. Mayroon siyang mga makikinang na mata na kumikislap kapag masaya at may mga mahahabang pilik. Ang kanyang kutis ay maputi-puti at mamula-mula at mga buhok niya ay mahahaba. 13 o 14 na taong gulang si Maria Clara nang ipasok siya sa kumbento ng Santa Catalina sa payo ng kura paroko ng Binondo. Malungkot siyang nagpaalam sa kanyang pamilya at pati na rin sa kababata niyang si Crisostomo Ibarra na maglalakbay naman sa Europa upang mag-aral. 7 taong nakulong si Maria Clara sa kumbento. May espesyal na pagtitinginan ang 2 bata sa isa't isa kung kaya't napag-isip-isip ng mga ama nito na ipagkasundo ang mga ito. Labis namang ikinatuwa ng magkasintahan ang kasunduang ito. Nang matapos ang misa, agad na nag-aya ang dalagan na umuwi. Nagpa siyang manahi si Maria Clara upang palipasin ang oras habang hinihintay ang pagbisita ng nobyo, si Ibarra. Iba ang hatid ng kaba kay Maria Clara sa tuwing may dumadaang mga sasakyan. Napansin ni Kapitan Tiago na namumutla ang dalaga, kung kaya't napagdesisyonan niyang ipagbakasyon ito sa Malabon o sa San Diego. Sinabi ng kanyang tiya Isabel na sa San Diego na lamang magbakasyon si Maria Clara. Dumating na ang pinakinihintay ng dalaga. Bumisita na si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago. Nagbigay ito sa dalaga ng kakaibang kaba at kasiyahan.
Naisipan ng kasintahan sa balkonahin na lamang mag-usap, kunwari iniiwasan nila ang alikabok na pinaalis ni Tia Isabel. Hindi na napigilan ni Maria Clara na magtanong sa binata kung lagi ba siya nitong iniisip o inaalala. Nabanggit din ng dalaga na sa dami-rami ng mga narating niyang lungsod ay marahil marami na rin siyang nakilalang babae. Kinontra agad ito ni Ibarra. Paano siya makakalimot kung lagi niyang dala ang mga pag-alala ni Maria Clara? Inahalin tulad ni Ibarra si Maria Clara sa mga bansang kanyang napuntahan. Napangiti at namula ang pisngi ni Maria Clara sa paglalahad ng binata. Sinabi rin niya na walang sandaling hindi niya naaalala ang binata at kahit na inutos ng kanyang pari na taga-kampisal, nakalimutan ang kanyang nobyo. Sinariwan ng magkasintahan ang kanilang mga alaala ng mga bata pa lamang sila. May halong tuwa at kalungkutan ang kanilang mga alaala. Kinakailangang umalis ni Ibarra ayon sa kanyang ama upang alamin niya ang kaalaman ng buhay na hindi kayang ibigay ng kanyang sariling bayan nang sa gayon mapakinabangan siya nito sa hinaharap. Ang pagsusulat ng lihim ang naging daan upang maalala ni Ibarra na kailangan niya pa rin umuwi sa kanyang bayan dahil sa tungkuling dapat gampanan. Hinayaan ng dalagang umalis ang kanyang nobyo dahil alam niya magkikita pa naman silang dalawa sa ibang araw. Bago lumisan ay inabot ng dalaga ang bulaklak sa binata upang ilagay sa puntod ng kanyang magulang. Nilakbay ng kalesa ni Ibarra ang San Gabriel at ilang sandali pa ay naglalakad na sila sa isang magulong pook sa Maynila. Unti-unting nawala ang kalungkutan ni Ibarra nang sumikat ang araw. Sa kaniyang pagmamasid-masid sa paligid na mga sasakyang kaniyang nakakasalubong, mga tabi-tabing tindahan at restaurant na gayon din ang mga karitong hila-hila ng kalabaw, mga naglalakad na Pilipino, Kastila at Inchik. Maaalikabok ang kalsada at napakaputik naman kung umuulan. Parusa sa mga naglalakad ang talsik ng mga putik mula sa mga nagmamadaling sasakyan. May nakasalubong silang isang kalesa na may sakay-sakay na iba't ibang mga pasaherong inaantok patungo sa kani-kanilang gawain. Nakasalubong din niya ang karwahe ni Padre Damaso na kung saan pagmamasdan ay nakakunot ang noo at mukhang galit ang pari. Nakasalubong din ni Ibarra ang sasakyan ni Kapitan Tinong at agad naman nitong binati. Kasama din ni Kapitan Tinong ang kaniyang misis na masayang nginitian ang binata. Nang makababa ng tulay ay lumiko ang sinasakyan ni Ibarra sa isang malawak na kapatagan. Makikita naman sa gawing kaliwa ang pabrika ng tabako sa distrito ng Maynila, ang Arroceros. Nalungkot siya nang madaanan niya ang harding botaniko dahil walang-wala ito sa mga hardin mula sa Germany na talagang inalagaan at pinondohan ng gobyerno. Natanaw niya rin ang Intramuros sa gawing kanan na nababakuran ng mga pader na nanlilimahid at napapalibutan ng mga kanal. Dahil sa kaniyang mga nakita, naisip tuloy ng binata na ibang-iba ang Pilipinas mula sa Europa. Napatuloy ang pag-unlad gaya rin ng mga ibang bansa na kaniyang napuntahan. Tama nga ang hinala ni Ibarra. Karga-karga si Padre Damaso ng karwahe patungo sa bahay ni Kapitan Tiago. Nakita niya ang karwahe na sasakyan ni Tia Isabel at Maria Clara na papunta sa kumbento upang kuhanin ang mga gamit ng dalaga dahil hindi na siya babalik doon. Hindi ito nagustuhan ng padre. Saad ni Padre Damaso. Tingnan natin kung sinong masusunod. Tingnan natin. Nanggigigil at naiinis na saad ni Padre Damaso. Nakasimangot at mukhang galit na naman sa mundo si Padre Damaso nang pumasok ito sa loob ng tahanan ni Kapitan Tiago. Nahalata ito agad ni Kapitan Tiago.
Inaya ng pari si Don Santiago na pumasok sila sa opisina nito dahil mayroon silang mahalagang pag-uusapan. Samantala, agad-agad na lumisan si Padre Sibila nang matapos ang misa upang puntahan ang isang matandang may sakit na praile upang kumustahin ang kalagayan nito. Naninilaw na ang balat nito at malalim na ang mga mata. Ayon dito, hindi nakakayanin ng katawan niya ang sinasabing operasyon dahil sa katandaan. Hihintayin na lang niya ang kanyang oras kahit na hirap na siya. Sa kabilang dako naman, sinabi ni Padre Sibila na isang mabuting tao si Crisostomo Ibarra. Ikinuwento niya rito ang pagsasagutan ni na Padre Damaso at ng binata, ngunit naniniwala naman ang matandang pari na dahil kay Kapitan Tiago at Maria Clara ay magiging kakampi nilang binata. Kung hindi naman ay magiging kaaway. Bukod pa rito, darating din daw ang araw at babagsak ang mga korupsyon dahil magigising ang bayan sa lahat ng kanilang katiwalian. Nang matapos ang usapan ni na Padre Damaso at Kapitan Tiago ay nawala sa sariling wisyo ang kapitan. Namumutla at tila nag-iisip ng malalim na may panahon pa at mahaba pang lalakbayin. Ang San Diego. Isang bayan sa Baybaylawa ang San Diego. Meron itong malalawak na bukiring kakukuhanan ng mga asukal, kape, palay at prutas na idinadala sa ibang bayan. Ang pagsasaka ang pangunahing hanap buhay dito. Tabi-tabi ang mga bahay dito na merong bubong na gawa sa yero at isang matigas na dahon. Tila isang ahas sa gitna ng mga bukid ang mga ilog na naghahati sa mga bukirin. May isang gubat sa gitna ng kabukiran na punong-puno ng mga matataas na damo at nakakatakot na mga puno na talagang kapansin-pansin sa buong bayan. Noong unang panahon daw, meron isang matandang Kastilang may malalim ng mga mata at magaling magsalita ng Pilipino na napunta sa San Diego. Nagustuhan niya ang mga lupain at paligid ng bayang ito, kung kaya't hinahanap niya ang may-ari ng kagubatan at binili ito kapalit ng pera, mga alahas at damit. Hanggang sa isang araw, bigla na lang naglaho na parang isang bula ang matanda. Natagpuan na lamang ng mga ministro ng nangangamoy na bangkay nito na nakabitin sa isang sanga ng puno ng balete. Itinapon at sinunog nila ang mga gamit na ibinigay ng matanda at nilibing ang bangkay nito sa tabi ng puno. Pagkatapos ay kung ano-ano na lamang na kwentong katatakutan, kababalaghan at alamat ang biglang nagsilabasan hingil sa kagubatan. Mga ilang buwan pagkatapos ay may dumating na isang binata na mukhang mistisong Kastila, si Don Saturnino, ang anak ng namatay. Sinabi niya na balak niya na doong manirahan, kung kaya't nagtayo ng pader sa paligid ng libingan ng kanyang ama at nag-asawa ng isang dalagang ipinanganak sa Maynila. Silang naging ama at ina ni Don Rafael Ibarra na siyang ama naman ni Crisostomo Ibarra. Napaulan niya ang pagsasaka hanggang sa dumating roon ang mga dayuhan at lumaki ang bayan. Si Don Saturnino ay isang minahal ng lahat dahil sa kanyang taglay na kabaitan at pagtulong niya sa mga nangangailangan. Sa patuloy na pag-unlad ng bayan ay nagpadala ng isang Kastiyang prayle na nangangalang Padre Damaso